may pa. Ha? Tignan mo ako may gate pass. Gate pass mo lang unahin mo. Isang normal na araw lang sana ito, bit-bit ang parcel, ready na sana ito para i-deliver. Pero teka, may kakaiba. Habang papasok ako ng receiving area, ay pakatakanta pa. Todo poker face pa ako, akala ko safe na ako. Pero hindi ko alam may nagmamasid pala sa likod ko. At yan magsisimula ang kwentong ito, isang parcel, isang mas, at isang tawang hindi mapigilan. Pero bago ko umpisahan ang kwento ko, gusto ko munang ibahagi ang dagdag impormasyon sa kapatid kong nawawala at may kapansanan. Halos magsampung taon nang nawawala ang kapatid kong may kapansanan, may sakit siyang epilepsy at paralisado ang kanyang kaluwang bahagi ng katawan mula sa kanyang mga braso, kamay at maliit na bahagi ng kanyang mga binti. Balik tayo sa kwentuhan mga tropa. Habang buhabiyahe ako, hindi ko talaga maiwasang mapansin, hindi dahil pogi ako. Kundi dahil sa suit kong face mask. Sa mga gustong bumili nito, nasa yellow basket ko sa TikTok ko. Grabe, parang kahit sobrang traffic, napapagaan ito. May mga taong biglang gumingiti, may mga napapatingin ulit na para bang gusto kong kurutin at sabihin ang cute-cute mo naman. Sulyap-sulyap ka kunwari. At may iba na kahit nakamas na halatang tumatawa sa mata pa lang. Minsan iniisip ko baka kaya nila may libreng comedy show sa kalsada kahit sino. Pag nakita ko, automatic yan ngiti muna bago mandar o maglakad. At aminado ko, natutuwa ako kasi kung kaya ko magbigay ng saya kahit saglit lang, panalo na yun. Pero habang natatawa ang iba, tuloy pa rin ang biyahe ko. Tanong dito, tanong doon, umaasa sa susunod na makakausap ko may magandang balita. Hinahanap ko pa rin ang kapatid ko at hindi ako titigil. Marami ang nagtatanong kung bakit daw binago ko ang style ng voice over ko. Bakit puro na raw saya? Puro kalokohan? Ang sagot ko, simple lang. Ayoko na sa simula pa lamang ng video, mabigat na agad ang nararamdaman nyo. Gusto ko munang tumawa tayo bago tayo mag-isip. Dito nga ako napadpad sa lugar na ito upang kunin ang parcel na i-deliver ko. Medyo malungkot nga si Manong Guard. Gusto ko sana siya patawanin pero nahirapan ako. Pagkakuha ko ng parcel, may kalakihan ito, kaya tinali ko na lang sa motor ko. Paglabas ko, andun pa rin si Manong Guard, seryoso pa rin, parang hindi tinatablan ng mask ko. Pero pagdating ko sa lugar kung saan ko i-deliver ang parcel, grabe, bago ka pa makarating sa receiving area, puro tawanan na ang maririnig mo. Akala ko may clown, pagtingin ko, ako pala. Magtatanong pa lang ako, grabe na sila kumakatawa. Kaya itong si Kuyang Guard na slow-mo ko pa. Okay, tagal kitang hinanap. Halos magkanta ko ba na sa kakatawa? May napaayoko na, tumawa, kinakabag na daw siya. May pasulyap-sulyap tingin pa na nalalaman. Sulyap-sulyap ka kunwari. Pagpasok ko nga sa receiving area, may biglang humampas sa visor ng helmet ko sa sobrang saya niya. Sabay talikod at may paliyad-liyad pa. Pero itong si Madam, pagmasdan kunwari bisipisihan pero maya-maya lang hindi na rin siya nakapagpigil pa. Sa mga sandaling yun, napansin ko ang saya pala, nakakahawa. Kahit pagod ka, kahit stress ka, kapag may natuwa, gumagaan ang lahat. Pero pag alis ko ng lugar na yun, bumalik ang katahimikan, bumalik ang biyahe, bumalik ako sa paghahanap at doon ko naisip, hindi para sa lahat ng ngiti ay dahil masaya ka. Minsan, ngiti yan ang taong lumalaban.